Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Edgardo Gases. Welcome to our YouTube channel, Edgardo Gases. Nandito ngayon, kasama ko si Pastor or Brother Tony Laguren. Magandang tanghali. Magandang tanghali din, Kuya. Ang galing mo, tanghali. Kuya Edgar. At magpapasalamat tayo sa mga patuloy na nagsusubaybay ng ating programa or YouTube channel. Opo. At pagbati lalo na sa ating mga kababayan na mga Muslim. Assalamualaikum. Sa atin ding mga kaibigan na mga taga Bicol ay marahay aga sa inyo, Tigabos. So, kung hapon na ay magandang hapon. Okay. Sa mga Bisaya ay maayong hapon. Maayong hapon na ba? Mayo, tanghali. Tanghali. Okay. Sa mga Israelita ay Erib Tub na. Kung rin pa ay Boker Tub. Sa mga Koreano pa ay Anyong Hasiyo. Sa ating mga kaibigang Hapon ay Arigato. Okay. Yan. Okay. Yun po. Maraming salamat sa iyong pagdating, Brother Tony Lagurin. Okay. At ang ating meron tayong segment at pag-uusapan natin, ang topic ay patungkol sa isang korporasyon na ang pangalan ay Splendor. Opo. At ito ay nakatalaga sa address na number 26-C Aguinaldo Street, Project 4, Quezon City. At ito, ang pinaka-landmark nito ay ang number 52 stories condominium sa Project 4. Ang pinaka-exact nito, ang pinaka-exact na location nito, malapit ba ito sa Shell? Malapit ba ito sa Jehovah's Witness? Yung kulay green na building na sa kanto ng si Aguinaldo Street. Yung kulay green na building. Kulay green din naman ang kulay niya. Sa kanan siya, kanan. Kanan. Okay, so ngayon, mangyari, si Brother Tony Lagurin ay he attended the seminar for almost how many days? 5 days po, mga kaibigan. For 5 days. Opo. At ang Splendor ay patungkol ito sa waste material or waste product. Management. Opo. O waste management. Opo. Waste product, waste material. Opo. At saka zero waste program. Zero waste. Walang matatapon. Ayan ang Zero programa waste niya. Program. Okay, ngayon, si Brother Tony, dahil siya ang umatin ng seminar, bali, ang papel ko na lang ay magbabatin. Opo. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat muli. At ako po ay unahin ko ang pagpaliwanag kung ano ba ang Splendor. Batay po sa kanyang kahulugan, bawat litra ay ganito po. Ang S ay sustainable, ang P ay progressive, ang L ay living, Excuse me. ang E ay eco-conscious, ang N ay nature, ang D ay dynamic, ang O ay operation, at ang R ay renewal. At ang inventor po nito ay ang ating butihing kaibigang engineer Robert Rivera Abraham. Magandang hapon po, engineer, at magandang hapon sa buong Pilipinas at sa buong mga bansa, dahil ito po ang aking ipaliwanag ngayon ay solusyon po ito sa problema tungkol sa mga basura at bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag global warming at saka climate change dahil po sa mga basura. Ito po siya ay naitatag noong August 7, 2006. Ito po ay mayroong pangalang Green Splendor dahil po sa mga pangyayaring hindi inaasahan ng ating butihing tagapaglikha nito na ginamit ng Diyos.
ay naantala po siya dahil sa funding, no? Take off na, papunta po sila si Atienza sa ibang bansa at bago niya natanggap yung sulat. Etong bago ngayon ay meron na po siyang mga MRF sa iba't ibang mga lugar. Banggitin ko sa ayon sa ating administrator na si Mr. Celestino Katantan ay meron na sa Kapuukan Liti na 1,600 hectares. Meron na sa Tanay ayon naman kay Vice Administrator Sinaida Dizel sa May Pasig. Sa Tanay ang binanggit niya po at sa Montalban meron na rin po. Kailangan dito na magkakaisa po tayo sa ating sinusulong na solusyon sa malaon ng problema sa ating mga kapagligiran at maging sa buong mundo. Mga kaibigan, meron palang 48,000 na basurahan, landfills sa buong mundo. Sa Amerika ang pinakamarami, 3,091. Dito po sa atin, meron pong 10 biggest na basurahan na malalaki. At hindi ko na lamang po babanggitin ang mga iyon isa-isa. Basta ang solusyon dito ay mahalagang atin pong mararanasan. Ulitin ko po, kailangan natin ng unity, belief, kailangan natin ng tinatawag na action, at kailangan natin ng tinatawag din na sacrifice. Dahil kung wala tayong pagsakripisyo, hindi natin kayang gagawin ang dapat nating gawin. Lalo't ngayon, halimbawa, ako po ay magpapaliwanag sa inyo. Galing pa po ako sa Marikina. Naglalakad po ako ng malayo. Pero dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas, at pagmamahal ko sa aking kapwa, gaya ng aking sarili, kaya sakripisyo po ako. Magkakaisa tayo, maniwala tayo, believe, magkakaroon tayo ng tinatawag na aksyon at magkakaroon tayo ng tinatawag na sacrifice. At sa ating pagpatuloy ay akin pong sasabihin dito kung sino po ang mga may nasa taas ng kaagapay ng ating butihing nakapaglikha sa ganitong solusyon na ating nasabi. Sina po Dexter na blue. Ayan. Marami pang iba. Kailangan lang natin dito na sa bawat lugar na mayroong, halimbawa dito po sa Kupang, mayroon pa kaming bakante doong lupa na sa 652 hectares, almost 50% pa ang bakante. Kaya meron din kaming prayer doon na magkakaroon tayo ng isang MRF doon. Meron na po akong mga in-invite na mga bishop, pastors, mga nakatira din doon, karamihan na magbuo. Kasi ang isa, dapat mag-invite din siya ng 5 na talagang may puso din na tumulong sa problemang nasabi. At sa ating pong pagpatuloy, kailangan natin po dito na magkaroon ng pagkakaisa, no? At may motto po ang Splendor na dapat nating malaman. Sabi dito, be unite together as one big happy family. Yan, magkakaisa tayo na isang masayang pamilya. Kagaya namin dito ni Kuya Brother Edgar Gases. Mag-ano po kayo sa kanya. Dahil ang kanya rin pong programa ay vlogger po siya. Edgardo Gases ay legal counsel. Libre po yon. Alam naman nyo, pag umupo ka sa abogado para malaman mo kung ano ang mga dapat mong malaman tungkol sa legalities, ay may bayad ka kagad. 50,000 ngayon ang bayad na. Dito sa kanya ay bahala na po kayo, donation lang o gano'n. Yung iba nga, wala, libre lang. Dahil nga matulungin din ito, nakakilala din sa Diyos. At isa pa, yung tungkol sa mga herbal. Ngayon naman, tungkol po ito sa ating kinaharap ngayon na dapat mabigyan ng solusyon.